Isang panaginip ang naging simula ng pagbabago sa buhay ni Lusheng. Sa tuwing siya ay natutulog, patuloy niyang namamana ang lakas at mga alaala mula sa isang misteryosong mundo. At sa pagkakataong ito, mas lalo pang mababago ang kanyang kapalaran. Lumipat ang eksena sa isang medical hall. Makikita ang isang saleswoman na ipinapakilalang isang produkto sa kanyang customer. Magandang mga mata nyo! Ang Orchid Heart Nourishing Tonic na ito ang pinakabagong produkto ng Rensin Medical Hall. Pinakamabisa ito para sa pagpapatatag ng vitality matapos itong umabot sa 0.8. At espesyal itong ginawa para sa mga babaeng martial artist. Nakapromo ito ngayon sa halagang 30,000. Tumango naman ang customer at sinabing, maganda nga, kukuha ako ng isa. Ngumiti ang kanyang ina at nagsalita. Siguraduhin mong magsasanay ka ng mabuti pagkatapos mong inumin ng tonic. Mas maayos mo itong ma-absorb. Tumango ang anak at sinabing, huwag kayong mag-alala ma'am. Sigurado ako ang magiging top 1 sa mock exam sa pagkakataong ito. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Lushing ang mag-ina. Sa isip niya, sinabing, 30,000? Kahit magtrabaho ng araw at gabi ang mga magulang ko, 3,000 lang kaya nilang ilaan. Mas malalakas na martial artist ang kumikita ng mas maraming pera at ginagamit din nila ang perang iyon para mas lalo pang lumakas. Ipinapakita lang nito na kung gaano kahirap para sa isang batang mula sa mahirap na pamilya na baguhin ang kanyang kapalaran. Si King He ay isang tunay na henyo. May talento siyang baguhin ang sarili niyang kapalaran. Pero nahihilay siya pababa dahil sa akin. Dahil ako ang kumakain ng bahagi ng kakaunting resources na mayroon ng aming pamilya. At ako naman, hindi lang ako kontento sa pagiging ordinaryo. Hindi rin ako nagsikap ng sapat para baguhin ang sarili kong kapalaran. Sa halip, walang direksyon kung sinayang ang bawat araw ng buhay ko. Habang nagmamasid si Lusheng sa paligid, napansin niya ang dalawang lalaking nag-uusap. Isasama kita sa gold rank ngayon. Gumawa ako ng bagong swordsman character. Susugurin natin ang lahat. Ngunit napailing ang isa. Ha? Sa galing mong yan? Mas bibilis pa siguro tayo kung mag-AFK ka na lang. Tahimik na napaisip si Lusheng. Pinangarap kong makita ang mundo ng mga martial artists. Pero nagtago lang ako sa mundo ng mga games. Kumapit ako sa natitirang koneksyon ko sa dati kong buhay. Para akong isdang nakakulong sa isang aquarium. Pinapangarap ang malawak na karagatan, ngunit ayaw namang iwan ng komportable at ligtas na aquarium. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Nakalabas na ako sa mundong yun. At muli akong nabigyan ng pagkakataong baguhin ang sarili kong kapalaran. Alam ko na ngayon kung anong gusto kong gawin at kung ano ang dapat kong gawin. Hindi na ako gagawa ng maling desisyon sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, biglang nagsanib sa kanyang isipan ang lahat ng battle memories na nakuha niya sa maikling panahong iyon. Dahil dito, tuluyan niyang nalampasan ang bottleneck na matagal na niyang nararanasan sa kanyang fist techniques. Ngayon, tunay na niyang naunawaan at naangkin ang mga fist techniques na iyon. Matapos maunawaan ang sarili kong kalikasan, natagpuan ko rin ang tunay kong sarili. Ito ba ang enlightenment na tinutukoy ng teacher noon sa klase? Isa na naman itong hakbang na mas malapit na sa tuktok. King He, Dad, Ma'am, patuloy akong lalakas para ipaglaban ang mga bagay na gusto kong protektahan. Lumipat ang eksena, makikita ang isang zombie na biglang sumugod kay Lusheng. Agad niya itong hinarap. Matapos ang ilang saglit na labanan, tuluyan niya itong napatay. Pagkatapos ay napaisip siya. Ang zombie na ito ay malamang isang martial artist nung nabubuhay pa. Kahit naging zombie na siya, nagagamit pa rin niya ang kanyang combat techniques. Ayon sa mga alaalang nakuha ko mula sa zombie, diretso na sa unahan ang base 1359. Pero ayon din sa mga alaala nito, dapat ay nababalot ang base ng itim na ulap at mapapalibutan ng halos walang katapusang hukbo ng mga halimaw. Pero hanggang ngayon, wala pa ako nakikita kahit isang halimaw. Habang sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, sunod-sunod yan nakasalubong ang mga zombie. Dalawa sa mga ito ang sumugod sa kanya. Ngunit mabilis niya lamang itong tinalo. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na siya nakarating sa kanyang pakay. Sa wakas, base 1359. Ayos, napakalaki ng pader na ito ah. Base pa ba talaga ito? Parang isa na itong buong lungsod. Sa laki nito, hindi na siguro ako magugulat kung biglang may lumabas sa dalawang higanteng halimaw. Pagkatapos ay inakyat niya ang mataas na pader. Habang nakatanaw sa paligid, napaisip siya.
Mahigit 20 metro ang kapal ng pader na ito. Mahirap isipin kung anong klaseng labanan ang sumira sa isang base na ganito kalaki. Mas mataas ang antas ng martial arts at sibilisasyon ng mundong ito kaysa sa mundo namin. Kung bumagsak ang isang napakalakas na sibilisasyon dahil sa mga halimaw, ano kaya ang magiging kinabukasan ng mundo namin? Bigla siyang may napansing kakaibang gusali. Iba ang gusaling iyon Malamang iyon ang military base o command center. Ngunit sa sumunod na sandali, may isa pa siyang napansin. Ano yun? Parang zombie. Pagkakita pa lamang niya rito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sabay nito ay may isang nakakatakot na puwersang dumaan sa kanyang katawan. Bigla siyang napaupo sa sahig sa sobrang takot na naramdaman. Ano yun? Shockwave ba yun? O isang uri ng psychic power? Napakatinding pressure. Hindi ko pa kayang harapin ang lugar na yun sa kasalukuyan kong lakas. Mas mabuti pang iwan ko muna yun. Lilibutin ko muna ang paligid. Mukhang hindi naman ganun kalakas ang mga zombie rito. Pagkatapos ay mabilis niyang pinabagsak ang isa pang zombie at ipinagpatuloy niyang kanyang paglalakbay. Wala nang mga zombie rito Parang ordinaryong apartment building lang. Mukhang kumakain pang mga tao rito na magsimulang apocalypse. Wala ring bakas ng pag-asira sa mga pinto at bintana. Huwag mong sabihin, kahit maging zombie sila, hindi rin ipinagkaloob sa mga ordinaryong tao ng itim na ulap na yun. Habang naglalakad, may napansin siyang kakaibang bagay. Ano to? Gumagana pa kaya? Pagkahawak nga niya rito, biglang umilaw ang aparato. Ending standby mode. Restarting. Kasabay nito ay lumitaw ang isang hologram ng isang babae. Hello! Welcome! User of Tianheng Technology. Dahil dito natigilan si Lu Sheng. Ano ito? Isang hologram? Virtual reality? Teka, sandali. Nagsasalita siya ng kaparehong wika na ginagamit ko. Huwag mo sabihin, hindi naman siguro ito isang high-tech na automatic translation system. Ngunit nagpatuloy lamang sa pagsasalitang artificial intelligence. Ako si Ellie, isa akong produkto ng Tianheng Technologies. Ang built-in auxiliary artificial intelligence na 16th generation optical mind. Ako ang namamahala sa network server ng base 1359. At sa isip nga ni Lu Sheng, sinabi niya, optical mind, artificial intelligence. Ibig sabihin, teknolohiya talaga ito mula sa hinaharap. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ellie, maaari mo bang ipakita sa akin ang pinakabagong balita? Agad naman sumagot si Ellie. Siyempre, ikinagagalak kong mapaglingkuran ka. Connecting to Skynet. Connection failed. Accessing base 1359 civilian database. Connection successful. Pagkatapos nito ay nagsimulang magpakita si Ellie ng iba't ibang impormasyon at tala mula sa database. Habang binabasa ang mga ito, hindi may iwasang mamangha ni Lu Sheng. Rank 10 martial artist? Kung pareho ang ranking system ng mundong ito sa amin, hindi ko man lang naisip kung gaano kataas ang narating ng kanilang martial arts. Hindi lang martial arts, maging ang teknolohiya ng mundong ito ay umabot rin sa hindi ko kayang maisip. Pero sa kabila ng mga rank 10 powerhouses at ng napakatitibay nilang mga pader, hindi pa rin nila naprotekta ng kanilang mundo laban sa mga halimaw. Sa huli, napilitan pa silang iwan ng kanilang planeta at nagpadala ng mga exploration team sa kalawakan upang maghanap ng panibagong mundong matitirhan nila. Ngunit hanggang sa pagbagsak ng sibilisasyon ng sangkatauhan, wala ni isa sa kanila nakapagbalita ng magandang resulta. Talagang hindi nila matakasan ang kapalaran ng pagkawasak. Napakagandang sibilisasyon. Sayang. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Ellie. Ellie, maaari mo bang ipakita sa akin ang kasaysayan ng mundong ito? Agad naman sumagot si Ellie. Naintindihan, kinukuha na ang kasaysayan ng mundo. Habang lumalabas ang impormasyon, biglang natigilan si Lu Sheng. Kakaiba, hindi ba? Kasaysayan ito ng mundo namin. Mabilis niyang ikinumpara ang bawat detalye. Pareho ang wika, pareho rin ang ranking system ng martial artist. Ibig sabihin, ang nakita ko hindi pagkawasak ng ibang mundo, kundi ang hinaharap ng mundo namin pagkaraan ng 10,000 taon. Ngunit agad din siyang nag-alinlangan. Teka, sandali. Hindi rin ako makakasiguro. Maaaring nagkataon lang. O baka isa itong parallel universe. Pagkatapos ay muli siya nagsalita. Ellie, maaari ka bang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang partikular na tao? At dito, ipinahanap niya ang kanyang sariling pangalan.
Lusheng. At agad naman sumagot si Ellie. Nakompleto ang paghahanap. 36 na resulta ang natagpuan. Year 297 NC, June. Nanlaki ang mga mata ni Lusheng. Ako nga ito. Anong nangyari? 28 years old lang ako nang mamatay. At isa lang akong ordinaryong sibilyan. At muli siyang nagsabi kay Ellie, gusto kong maghanap ulit. Year 299 MC, March, Lusheng Su. Ngunit sumagot si Ellie, access denied. Ang guest account ay walang paintulot na tignan ang informasyon ng mga martial artists. Mangyaring magsumite ng genetic blood sample upang may rehistro bilang user. Napasabi si Lusheng, kailangan ko magsumite ng blood sample para makapag-register. Pagkatapos ay tinanong niya si Ellie, paano ko gagawin yun? May nakatago bang syringe dito? Ngunit bago pa siya matapos magsalita, bigla siyang kinagat ni Ellie sa kanyang daliri. Ano? Kasabay nito ay nagsalita si Ellie. Blood samples collected, starting analysis. Napatingin si Lusheng sa kanyang daliri. Ganito pala ang paraan nila sa hinaharap. Ngunit maya-maya ay may napansin siyang kakaiba. Anong nangyayari? At muling nagsalita si Ellie. Analysis of human genetic blood samples complete. Project Fireseed initiated. Connecting to Fireseed Repository 1359. Connection successful. Permissions granted. Napaisip si Lusheng. Project Fireseed? Ano yun? May kaugnayan kaya ito sa plano nilang lisanin ng Earth at maganap ng bagong planeta? Kasunod dito ay lumabas ang personal profile ni Lusheng. At habang pinagmamasdan ito, napasabi siya, bakit ibang itsura ng nasa profile picture ko? Nagbago bang hinaharap? Pagkatapos ay binuksan niya ang detalye ng kanyang record. Nagtapos ako sa Baihei High bilang isang may pinakamataas na marka. Pang 23 ako sa buong Baihei City. Nag-enroll ako sa Baihei Martial Arts University. At makalipas ang 3 taon, sumali ako sa militar. Naitalaga ako sa Tianan Military Division. At namatay sa Southern War Zone. Namatay sa edad na 37. Walang asawa. Lieutenant. Walang natanggap na natatanging kontribusyon. Hindi maiwasang makaisip si Lusheng. Huwag mo sabihin pagkatapos kong lumakas, nagbago rin ang hinaharap. Ang takbo ng buhay ko bago ako mag-18 ay eksaktong pareho. Naitala pa nga bigla akong paglakas bago ang college entrance examination. Pero sa harap ng agos ng kasaysayan, hindi man lang yun nakagawa ng kahit konting pagbabago. Sa napakalawak na talaan ng sangkatauhan, hindi man lang ako may tuturing na isang henyo. Katapos ng lahat, sa loob ng 10,000 taon ng kasaysayan, hindi na mabilang ang dami ng mga henyong isinilang. At iilan lamang sa kanilang naging mga alamat na tunay na nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Ngunit hindi pa rin kompleto ang mga tala rito. Ayon sa records, noong college entrance examination ko, ang vitality ko ay 2.012 at ang combat strength ko ay 257. Kung hindi ko isasama ang dream world, sa bilisang pag-unlad ko ngayon gamit lamang ang body refinement technique, breathing technique at ang mga resources na kaya kong makuha, inaasahan ko nang maabot ko ang resultang iyon pagkalipas ng mahigit 200 araw. Pero kung isasama ko ang cultivation at mga natamo ko sa dream world, sigurado akong higitan ko pa ang mga resultang iyon. Paanong nangyaring ako na si Lusheng hanggang pang 23 lang sa buong lungsod? Dapat mapasama ako sa national rankings at makilala ng lahat ang pangalan ko. Hindi din magtatapos sa magiging kinabukasan ko. Kung kaya kong baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng paglakas, ako mismo ang pipigil sa nakatakdang pagkawasak ng sangkatauhan. Babaguhin ko ang kapalarang yun at ililigtas ko ang lahat. Ako ang magsisindi ng apoy ng pag-asa para sa sangkatauhan at ako ang magiging bitsa ng apoy na yun. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bahay ni Lusheng. Habang naghahanda ng almusal ang kanyang ina, magkasama silang kumakain sa hapagkainan. Nagtatakang nagtanong ang kanyang ina, Sheng, bakit hindi ka pa nakasuot ng school uniform? Wala ba kayong pasok ngayon? Kalmado namang sumagot si Lusheng. Sinabi ng teacher ko na maaari na ako mag-self-study sa bahay. Hindi ko na kailangan pumasok araw-araw. Nagulat ang kanyang ina. May ganun pala. Samantala, napaisip naman etong si King He. May self-study option palang school. Ba't hindi ko yun alam? Makalipas ang ilang sandali,
Tumayo si Lusheng at sinabing, busog na po ako, babalik na muna ako sa aking kwarto para magsanay. At sumagot naman ang kanyang ina, sige lang, pagpatuloy mo lang yung sigasig na yan. Habang pinagmamasdan siyang umalis, napaisip si King He. Ang lalaking yun, pakiramdam ko'y lalo siya nagbabago araw-araw. Hindi na siya yung dating Lusheng. Sa halip, mas naging seryoso at misteryoso na siya. Pagbalik ni Lusheng sa kanyang silid, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot. Hello, Teacher Zong. Mula sa kabilang linya ay nagsalita ang kanyang teacher. Lusheng, dumating na ang scholarship mo. Pumunta ka sa paaralan mamayang hapon para kunin ito. At sinabi ni Lusheng na, sige po, maraming salamat teacher. At muling nagsalita ang kanyang teacher. Isa pa, bakit wala ka sa paaralan ngayon? Hindi ba't pag-uusapan pa natin ang tungkol sa magiging schedule mo? At kalmado sumagot si Lusheng. Teacher Zong, konti na lang ang oras na natitira sa akin. Hindi ko na kayang magsayang pa ng kahit na 1 minuto. Hindi ko pa ito mapapaliwanag sa ngayon. Kung may iba pa po kayong kailangan, paalam nyo na lang po sa akin. At pagkatapos, iba pang tawag, napaisip siya. Wala na akong oras para isipin pa kung magiging target ba ako kapag ipinakita ko ang tunay kong lakas. Ipapakita ko ang lahat ng kakayahan ko at gugulatin ko ang lahat. Mas malaki ang talentong may papakita ko, mas maraming resources ang makukuha ko. Kailangan ko makarating sa tuktok sa pinakamaikling panahon. At pagkatapos, magkahanap ako ng paraan para baguhin ang hinaharap. Lumipat ang eksena sa dream world. Agad niyang kinausap si Ellie. Ellie, ipakita mo sa akin lahat ng cultivation methods, mga karanasan at mga tala tungkol sa mga martial arts na maaari kong ma-access gamit sa kasalukuyan kong permit. Agad naman sumagot si Ellie. Naintindihan. Processing search. Search complete. 465,751 results found. Nanlaki ang mga mata ni Lusheng. Napakarami. Pagkatapos ay muli siya nagsalita. I-filter mo ang mga resulta. Ipakita mo lamang ang mga techniques na pinakaangkop para sa rank 1 martial artist at piliin mo ang pinakamauhusay. Agad naman sumagot si Ellie. Naintindihan. Filtering results. 34,521 results found. Sorting results. Selecting techniques with the highest overall ratings. Selection complete. 3 results found. Tahimik na binasa ni Lusheng ang mga ito. Stellar Body Refining Technique. Introductory Volume. Nilikha ni Wang He. Rank 11 powerhouse mula sa World Martial Alliance. Incorporated into Project Fire Seed. Natural Breathing Technique. Introductory Volume. Nilikha ni Yang Yizuo. Rank 11 powerhouse mula sa World Martial Alliance. Incorporated into Project Fire Seed. Crystal Visualization Technique. Introductory Volume. Nilikha ni Duan Yipeng. Rank 11 powerhouse mula sa World Martial Alliance. Incorporated into Project Fire Seed. Hindi niya napigilang mamangha. Rank 11? Sa kasalukuyan, wala pang rank 9 ang pinakamalakas na martial artist sa mundo namin. Pero ngayon, nasa harap ko ang mga pamana ng 3 rank 11 powerhouse. Hindi ka panipaniwala. Kahit introductory volumes pa lang ang mga ito, hindi matatawaran ang halaga nila. Ang lahat ng teknik na ito ay isinama sa Project Fire Seed. Mukhang matagal nang nahaluan ng mga powerhouse ng World Martial Alliance ang magiging kapalaran nila. At dahil wala na silang magawa para baguhin iyon, iniwan na lamang nila ang bunga ng buong buhay nilang pagsasanay. Umaasang balang araw, may isang taong magpapatuloy sa apoy na kanilang iniwan. Ngunit malamang, hindi nila kailanman naisip na ang taong magmamana ng apoy na yon ay hindi isang tao mula sa hinaharap, kundi ako na nabuhay 10,000 taon bago sila. Stellar Body Refining Technique. Ginagawang isang maliit na universe ang katawan ng tao. Ito ng isip, alisin ang lahat ng gumugulo sa isipan. Panatiling nakatuon ng kamalayan sa pagpapapino ng ki at dugo habang pinalalakas ang katawan. Ito ng puso at isipan sa bawat selula ng katawan. Gawing mga bituin ng bawat selula na nagtataglay ng walang hanggang kapangyarihan. Gawing isang rumaragas ang kalawakan ang dumadaloy na dugo. At gawing isang walang hanggan at patuloy na nagbabagong starfield ang loob ng katawan. Sa paraang ito, ang muscle density ng isang martial artist ay aabot sa isang nakakatakot na antas.
Ang depensa at lakas nito ay magiging halos hindi masukat, habang ang kanyang vitality ay magningning na parang isang naglalagablab na bituin kasing dakila ng Milky Way. At dito, hindi napigilan ni Lucian na mamangha. Hindi ka panipaniwala kung ang epekto ng dati kong body refining technique ay isa, ang epekto ng stellar body refining technique ay 1,000 o baka mas mataas pa. Kung ikukumpara rito, ang technique na ginagawa ko nun ay parang ordinaryong radio calisthenic lang. Pagkatapos ay sinubukan niyang susunod na technique, natural breathing technique, stage 1, power breathing. Kasabay nito ay inunulat na niya dahan-dahan ang kanyang mga mata. At napasabi siyang, ito pala ang power breathing. Pakiramdam ko ay may hindi mabilang na apoy na nagliliyab sa loob ng katawan ko. Kahit ang dugo ko ay tila kumukulo. At unang breathing technique pa lang ito. Marami pang breathing techniques na iba't ibang elemento ang kasunod. Napakahusay. Katapos ay sinubukan niyang huling technique, crystal visualization technique. Linisin ang isipan, patatagin ang kalooban, at maabot ang pinakamisteryosong bahagi ng spiritual power sa martial arts cultivation. Napaisip si Lucian. Ibig sabihin, technique ito para sa cultivation ng spiritual power. Subukan ko nga. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang mundong lumitaw sa kanyang harapan. Isang mindscape. Sa isip niya, naalala niya ang kanyang nalalaman. Napakahalaga ng hindi pa rin ako makapaniwala. Napakabilis na ng pag-unlad ng cultivation ko. Kapag nakuha ko mamaya ang scholarship money, makakapagsimula na akong gumawa ng mga tonic at elixir. Ang mga recipe na mahalagang elixir mula sa 10,000 taon sa hinaharap, hindi lang magpapalakas sa akin, maaari pa nitong baguhin ang direksyon ng pharmaceutical industry sa buong mundo. Lumipat ang eksena sa bahay Hehay. Iniabot ni Teacher Zong ang scholarship money kay Lucian. Sa susunod, sabihin mo man lang sa akin kung hindi ka papasok. At sumagot si Lucian, naintindihan ko po. Pasensya na po sa abala, Teacher Zong. At dito sinabi ng guro na, okay, sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Pero pumasok ka man lang sa paralan kahit 1 beses kada linggo. At sumagot si Lucian na, sige po. Habang pinagmamasdan siyang papalayo, napaisip si Teacher Zong. 2 araw pa lang ang lumipas. Pero bakit pakiramdam ko, hindi ko na siya maintindihan. Habang naglalakad, nakatingin si Lucian sa card na hawak niya. Sa wakas, may pera na rin ako. Kailangan kong masolusyonan agad ang problema sa mababa kong vitality. Nasa akin ang mga medicinal prescription mula sa hinaharap. Kaya ang mga tonic na ako mismo ang gagawa ang magiging pinakamabisa. Sa lahat ng medicinal prescription na nakita ko sa pharmacy repository, ang pinakaangkop sa kasalukuyang panahon at sa antas ko ay ang muscle and blood strengthening decoction at ang marrow nourishing pill. Kahit gaano pa kasimple ang isang medicinal prescription, kailangan pa rin ng profesional na kagamitan. Ang kaunting pagkakaiba lang sa init ng apoy o sa dami ng sangkap, maaaring magdulot ng napakalaking pagkakaiba sa magiging epekto ng tonic. Kaya kailangan ko ang isang professional na alchemical lab. Hindi praktikal na bumili ako ng sarili kong kagamitan. Hindi rin sapat ang pera ko para doon. Subukan ko na lang kung maaari akong magrenta ng kagamitan sa isang medicinal hall. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Isang matandang lalaki ang agad na sumagot sa kanya. Ano? Gusto mo magrenta ng alchemical lab namin? Nagbibiro ka ba? Ang alchemical lab ang pinakamahalagang bahagi ng isang medicinal hall. Akala mo mapapayagan kitang gamitin iyon at makita ang lihim naming prescription? Walang mangyayaring ganyan. Umalis ka na. Pagkatapos, napasabi na lang siya na, ano ba yan? Pampitong medicinal hall ko na ito. Mukhang hindi nga practical ang ideyang ito. Nabili ko ng lahat ng sangkap para sa muscle and blood strengthening decoction. Sapat pa ang mga ito para magawa ng ilang batch. At ang card na ibinigay ni Teacher Zong, hindi lang pala 30,000 ang laman, kundi 80,000. Mukhang personal tinulungan niya talaga ako. Kung wala na talagang ibang paraan, bibili na lang ako ng simpleng kagamitan online at susubukan ko na lang. Ngunit maya-maya ay may napansin siya. Teka, may medicinal hall pala rito? Sa ganito kaliblib na lugar? Baka... At dito, agad siyang pumasok sa loob. Hello? At makikita nga dito na abala ang bantay sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito tumingin ng maayos. Hanapin mo na lang ang kailangan mo. Pagkatapos dalhin mo rito para bayaran. At dito sumagot si Lucian. Hindi ako bibili. Hindi pa rin inalis ng bantay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Huwag mong subukang lumabas ng hindi pa nagbabayad ha.
May CCTV sa buong tindahan. Nakikita namin ang lahat. At dito, napasabi si Lucieng na kahit gaano kasama ugali ng mga salesman sa mga nauna kong pinuntahan, lumalapit pa rin sila para tanungin kung ano ang kailangan ko. Pero ang taong ito, parang wala talagang pakialam kung may customer o wala. At sa sumunod na sandali, biglang hinampas ni Lucieng ang cellphone sa kamay ng bantay. Nagulat ang bantay at napasabi ito na, "Anong ginagawa mo?" Ngunit bago pa ito makapagpatuloy, biglang tinitigan siya ni Lucieng at sa tindi ng kanyang tingin, agad na nanlaki ang mga mata ng bantay. "Ikaw, anong gusto mo?" At kalmadong sumagot si Lucieng na, "May itatanong lang ako. May alchemical lab bang medicinal hog na ito?" At dito, napatras ang bantay at sinabi, "Ano naman kung meron at kung wala? Hindi ka ba bibili ng tonic?" At dito, humiti si Lucieng at sinabing, "Kung meron, may gusto kong ialok na negosyo." At dito lumipat ang eksena. Nasa harap na sila ng alchemical lab. Nagsalita ang bantay na, "Ito ang napagkasunduan natin. 500 kada oras o kahit bahagi lang ng 1 oras. At hanggang 3 oras lang kita papayagang gumamit ito. Naintindihan mo?" Isa pa, ngunit bago pa ito matapos magsalita, sumagot na si Lucieng, "Alam ko, gusto mo magbayad muna ako, tama?" At dito ngumiti ang bantay habang tinatanggap ang bayad at napasabi itong, "Ayos, bahala ka na sa loob ng laboratory ha." Haha! Lumipat ang eksena sa loob ng alchemical lab. Huminga ng malalim si Lucieng. "Okay, sige, magsimula na tayo." Unang pagtatangka sa paggawa ng tonic. Agad niyang sinimulan ng paghahanda ng mga sangkap. Una, kunin ang isang mutant green skilled wizard. Alisin ang mga kaliskis nito at i-activate ang medicinal properties. Pagkatapos, magdagdag ng neutralizing agent at ihalo ito hanggang makabuo ng medicinal mixture na may 35% concentration. Panatilihin ito sa tamang temperatura. At sunod naman, i-liquefy ang isang condensed moonstone. Gumamit ng radioactive laser ray at i-adjust ito sa tamang wavelength hanggang maging visible ang radioactive rays. I-decompose ang material hanggang maging liquido. Pagkatapos ay kolektahin ito at palamigin. Para sa huling sangkap, maghihiwa ng 30 gramo ng liquefied tuna tree root. Napakatigas ng ugat ng mutated tree na ito. Kaya kailangan ko ng eksakto makuha ang tamang sukat. Kapag handa ng lahat ng sangkap, kailangan kong i-adjust ang kanilang medicinal properties matapos ang integration process at saka sila paghaluin ayon sa tamang ratio at tamang reaction. Sa huli, mabubuo ang muscle and blood strengthening decoction. Makalipas ang ilang sandali, nanlaki ang mga mata ni Lucieng. Tagumpay! Hindi ko inakalang magtatagumpay ako sa unang pagtatangka pa lang. Ito pala ang tonic mula sa 10,000 years sa hinaharap. At sa isip ni Lucieng, napasabi siya, pero kung talagang nagtagumpay ako, kailangan ko muna itong subukan sa sarili ko. Pagkatapos ay agad niyang ininom ang tonic. Wala naman akong naramdaman. Wala rin itong lasa. Huwag mo sabihin na bigo ako. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay isang matinding sakit ang lumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi niya napigilang mapasigaw sa tinding kirot. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti ring nawala ang sakit. Napahinga siya ng malalim at sinabing, napakabisa. Sa isang iglap lang, napunan nito ang kakulangan sa vitality na dulot ng napakabilis kong pagtaas ng lakas. Higit pa ron, parang nadagdagan pang vitality ko. Sa kabila ng napakalakas nitong epekto, wala itong idinulot na anumang pinsala sa katawan ko. Hindi ka panipaniwala. Hindi lang nito lubang pinalakas ang vitality ko. Pinataas din ito ang skin density ko. Pinaliit ang mga pores, pinasinop at pinakinis pang balat ko. Lahat ng ito ay bunga ng 10,000 taong naipong karunungan ng mundo ng martial arts. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. "Buksan mo ang pinto!" At agad naman binuksan ni Lucieng ang pinto. "Anong kailangan mo? Hindi pa tapos ang oras ko. Hindi ba sinabi kong wag mo akong gambalahin habang nasa loob ako?" Ngunit mukhang balisang-balisa ang bantay. "Wala nang oras para magpaliwanag. Bilisan mo!"
Umalis ka na sa likod na pinto. Bumalik na siya. Ang boss ko. At kasabay nito, makikita ang isang magandang babae na papalapit sa alchemical laboratory. Pagkatapos ay pumasok ang babae sa alchemical lab. Agad nitong kinuha ang tonic ng dala. Pagkatapos ay ininom ito. Ngunit agad siyang napasimangot. Hindi pa rin ito sapat. Napakahina ng medicinal effects. Hindi man lang lubusang nailabas ang medicinal properties nito. Hindi maaari. Ang bagay na ito, hindi pa nga may tuturing ng isang tunay na tonic. Pagkatapos, bigla siyang napatingin sa advertisement sa TV. Paano sasabihin ng isang martial artist na hindi niya kaya? Tumayo ka. Hayaan mong tangayin ng hangin ang nakaraan. At huwag mong hayaang manatili ang mga sugat ng kahapon sa kinabukasan mo. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahalaga sa kasalukuyan, makakamit mo ang bukas. Dragon Lake Testosterone Pills. Dahil karapat-dapat ka. Tahimik siyang napaisip. Sa napakabilis sa pag-unlad ng martial arts, patuloy ring umuunlad ang pharmaceutical industry. Araw-araw ay may mga bago at mas mahusay na medicinal prescription na nililikha. At dahil dito, unti-unting nawawala ang mga luma. Yun ang dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak ang pamilyahe. Masyado kaming naging konserbatibo. Kumapit kami sa mga lumang paraan at nakontento sa mga nagawa namin noon. Hanggang ngayon, ang Xingshan Medicinal Hall ay nagbebenta pa rin ng mga panlunas mula pa sa 100 taon nang nakalipas. Tuluyan na kaming nawalan ng kakayahang makipagsabayan sa merkado. Kung hindi pa rin kami makakahanap ng bagong medicinal prescription, ang negosyong ipinagkatiwala sa akin ni Daddy. Bahala na. Kung wala kami kakayahang makagawa ng bagong produkto, makikipagtulungan na lang kami sa mga bihasang alchemical masters. Si Mr. Zhang mula sa kalapit na lungsod, nakagawa raw ng bagong medicinal prescription. Kailangan ko makuha yun sa pagkakataong ito. Kung muling babangon o tuluyang babagsak ang pamilyahe, nakasalalay ang lahat sa medicinal prescription na iyon. Pagkatapos ay biglang dumating ang kanyang tauhan. Miss He, hindi ba pupunta kayo sa kalapit na lungsod ngayon? Bakit ang aga niyong bumalik? Sa isip ng kanyang tauhan na pasabi ito. Napakaganda pa rin talaga ni Miss He. Napakalamig ng kanyang personalidad. At napakaganda pa ng kanyang muka. Habang buhay kitang magiging diyosa. Isa siyang dalaga mula sa isang pamilyang unti-unti nang bumabagsak. At ako lang ang tanging lalaking patuloy na magpoprotekta sa kanya. Sa huli, magiging masaya kaming dalawa. Magtatagumpay ako sa trabaho, magiging matagumpay din sa pag-ibig. At makukuha kong lahat ng gusto ko sa buhay. Ganyan naman laging nangyayari sa mga nobela, hindi ba? Habang nangangarap ng gising ang kanyang tauhan, bigla itong sinigawan ni Miss He. Ipaliwanag mo ito. May palihim ka bang pinapasok sa alchemical laboratory ko? Tingnan mo, marumi na ang mga damit ko. Habang galit na galit ni Miss He, napabulong naman ang kanyang tauhan. Ang ganda pa rin niya, kahit galit na siya. Pagkatapos ay mabilis itong umiling. Hindi ko ginawa yun. Bakit ko naman gagawin yun? Tumingin lang sa kanya si Miss He. Ikaw, bale kalimutan mo na. Huwag ka nang pumasok simula bukas. At dito, sinibak niya ito sa trabaho. Tanga, naiinis talaga ako. Pagkatapos, ay itinapon niyang maruming damit sa basurahan. Kailangan ko na namang hugasan ang lahat ng kagamitan. At i-disinfect silang muli. Pati ang mesa, ang mokong na yun, ginamit pa ang activator at ang laser controller ko. Ngunit habang naglilinis, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Mutant Green Scaled Lizard? Tila ginamitan nito ng activator ha. Pero, inalis ang mga kaliskis nito. Ayun ang pinakamahalagang bahagi nito. At dito, napasabi siya sa kanyang sarili. Hindi pa ako nakakita ng ganitong paraan ng paghahanda. Mukhang isa na naman itong taong nangangarap gumawa ng sarili niyang medicinal prescription. Ang pagbuo ng medicinal prescription, nangangailangan na napakalawak na kaalaman sa pharmacological. Malaking puhunan at hindi mabilang na eksperimento sa iba't ibang kombinasyon ng mga sangkap. Para sa isang taong wala man lang sariling alchemical laboratory, anong klaseng pangarap ang sinusubukan niyang maabutin? Ngunit maya-maya, natahimik siya. Pero, hindi ba't ganun din ang ginagawa ko ngayon? Umaasa sa isang bagay na tila imposibleng mangyari.
Kasabay nito ay napansin ni Miss He ang isa pang bagay. Teka, ayos ah. Hindi na nga sapat na palihim siyang gumamit ng alchemical laboratory ko at ng mga kagamitan ko, may nasira pa talaga siya. Napakagaling! Ilang sorpresa pa bang naghihintay sa akin ngayong araw? Habang nagsasalita siya, dinampot niya ang isang basag na test tube. At tahimik niya itong sinuri. Ang amoy na ito, condensed moonstone at liquefied tuna tree root. Anong klaseng kombinasyon ito? At bakit ganito ang naging reaksyon nito? Hindi pa ako nakakita ng ganitong medicinal prescription. Huwag mong sabihin. Agad siyang kumuha ng isang patak ng tonic na ginawa ni Lucien. At sa kanya ito tinikman. At sa sandaling iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay... Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita si Mape na dala-dala ang kanyang mga gamit habang paalis na sa medicinal hall. Habang naglalakad, hindi niya napigilang magreklamo. Kasalanan lahat yun ng mokong na yun. Kung alam ko lang, hindi ko na sana tinanggap ang pera niya. Hindi ko akalain dito magtatapos ang tadhana namin. Kahit isang beses lang, gusto ko pa sana siyang makita. Kahit isang sulyap lang sa Diyos ako. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang natigilan. Makikita niyang mabilis na tumatakbo si Miss He papunta sa kanya. Nagmamadali itong sumigaw. Mape! Huwag kang umalis! Huminto ka muna! Halos maiyak sa tuwa itong si Mape. Miss He! Alam ko na! Alam ko may pakialam kayo sa akin. Hindi na ako aalis. Habang buhay ako mananatili sa tabi mo. My darling! Ngunit agad siyang hinabdot ni Miss He sa kwelyo. Sabihin mo sa akin, sinong gumamit ng chemical laboratory ko? Gusto ko siyang makita ngayon din. Paulit-ulit niya itong niyuyugyog. Bingi ka ba? Sinasabi kong gusto kong makausap ang taong yon. Kapag nahanap mo siya, pwede kang bumalik sa trabaho. Dodobling ko pang sahod mo. Naintindihan mo? Agad namang inilabas ni Mapi ang kanyang cellphone. May contact number ako sa kanya. Hindi na nagatubili si Miss He at biglang hinablot ang cellphone. Akin na yan. Habang hawak ang cellphone, hindi niya napigilang mapaisip. Ang blood strengthening effect ng medicinal prescription na ito, higit 10 beses ang bisa kumpara sa mga blood strengthening tonic na nagkakahalaga ng 100,000 sa merkado. Hindi lang yon, may epekto rin itong magpaputi at magpaganda ng balat. At ang pinakamahalaga, karaniwan lang ang lahat ng pangunahing sangkap nito. Wala pang 5,000 ang production cost. Ang bagong tonic na ito, talagang world class. Sa wakas, natagpuan ko na. Ito ang pagkakataong hinihintay ng pamilya He. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita si Lucien na patuloy sa kanyang pagsasanay. Habang nagsasanay siya, napasabi siya na talagang karapat dapat tawaging rank 11 martial arts technique ang stellar body refining technique. Ang kakayahan nitong ilabas ang potensyal ng katawan ng tao, hindi ko halos maintindihan. Sa bilis ng pagunlad na ito, mga balang araw, talagang makabuo ko ng isang bituin sa loob ng katawan ko. Napakahusay din ng natural breathing technique. May taglay itong napakalaking kapangyarihan. Kung wala ang breathing technique na ito, hindi magiging ganito kaganda epekto ng stellar body refining technique. Malaki na ang tinaas ng vitality ko. Napakaganda rin ang epekto ng muscle and blood strengthening decoction. 12 bote ang nagawa ko kanina. Sa kasalukuyan kong pangangatawan, 2 bote bawat araw sapat na. Kailangan ko magawa ulit ang panibagong supply pagkalipas ng 6 na araw. At sa sandaling iyon, napansin niyang paulit-ulit na nagre-ring ang kanyang cellphone. At dito napasabi siya na, anong silbi ng pagtawag mo kung hindi ko rin naman sasagutin? Pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang cellphone. At agad naman nagsalita si Miss He. Master, hello! Humihingi ako ng paumanhin sa bigla kong pagtawag. Ako ang namamahala sa Shinsan Medicinal Hall. Nakita ko ang tonic na naiwan ninyo. Isa itong produktong kayang baguhin ng buong industriya. Nais ko makipagtulungan sa inyo. Gagawin ng Shinshan Medicinal Hall ang lahat para maipakilala ang produktong ito. Tahimik na sumagot si Lucien na, okay, sige, magkita tayo makalipas ang 1 linggo. At nagulat si Miss He at napasabi siyang, 1 linggo? Kung maaari sana, pwede ba tayong magkita ngayon? Hello? Hello? Ngunit ibinabana ni Lucien ang tawag. At dito, agad niyang hinarap si Mape. Mape, mula sa sandaling ito, ikaw ang bahalang hanapin ang master na yun.
Habang mas maaga mo siyang makita, mas mabuti. Kung mahanap mo siya sa loob ng 6 na araw, bibigyan kita ng 10,000 sa bawat araw na maaga mo siya matatagpuan. Naintindihan mo? Nanlaki ang mga mata ni Maki. At napasabi itong, talaga ba boss? Promise yan ha. Pero boss, may mali yata kayong inaakala. Ang taong nanghiram ng alchemical laboratory, wala pa yatang 20 taong gulang. Kung titignan ang itsura niya, isa lang siyang estudyante. Siya ba talaga ang alchemical master na tinutukoy nyo? At sa pagkakataong iyon, biglang natigilan si Miss He. At napasabi siyang, ano? Isang estudyante? Sino ba talagang taong yun? At dito, hindi pa alam ni Miss He na ang alchemical master na desperado niyang hinahanap ay isa lamang ordinaryong estudyante. Ano ang mangyayari kapag nalaman niyang tunay na pagkakilanlan ni Lucien? At paano mababago ng kanyang mga imbensyon ang hinaharap ng buong mundo? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Laging 10,000 Years into the Future dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento na malinaw sa Tagalog.